Muling pinalutang ni Senador Amy Marcos na posible po raw na gamitin ang 2026 national budget para po pagulungin muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senadora Amy, ito'y posibleng ihain sa Pebrero kung kailan magpapaso na ang one-year ban sa paghahain po ng impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan daw po ng tinatawag niyang soft pork mula sa ilang ayuda program na lumobo ang pondo sa ilalim po ng 2026 budget. May natanggap para po ng impormasyon si Senador Amy Marcos na napangakuan ng soft pork ang ilang kongresista mula sa ayuda program. Pumalag naman si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga aligasyon ng senadora. Wala raw pong ipinapangakong proyekto sa mga kongresista daw. Maliwanag po naman at mabigat din daw ang mga ebidensya sa impeachment case. Kasama dyan ang questionableng paggasta sa confidential fund ng DepEd at Office of the Vice President. Pero kung pumabor man daw ang hukuman o Supreme Court sa motion for reconsideration po ng Kamara, hindi na po raw po kinakailangan pa ng panibagong impeachment complaint. Itutuloy lang daw ang naunang impeachment process sa Senado. Samantala, pinabulaanan po ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang lumutang na balitang bubuwagin na daw sila. Kasunod po yan ang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos na hanggang ngayong buwan na lamang ang ICI. Ang paglilinaw po ni ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol dito mula sa palasyo. Sa ngayon, 3 opisyales na lang ang natitira sa ICI matapos ang sunod-sunod na pagbibitiw ng ilang opisyales. Tanging sina Chairperson Andy Reyes, Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at Hosaka na lamang ang natitira sa ICI. Kaya meron pong mungkahi si Senator Win Gatchalian na dapat daw dagdagan ang kanilang tauhan doon. Dapat din daw magpatuloy ang komisyon sa investigasyon nito sa flood control scandal. Nakabinbi naman ngayon sa Kamara at Senado ang mga panukalang batas para magtatagpo ng mas may pangil na komisyon na magtutuloy sa trabaho ng ICI. Talagang gusto niyo pa... Sa ilang pang balita po naman, bukod sa mga revelasyon tungkol sa impeachment ni VP Sara at pagbuwag umano sa ICI, isiniwalat din ni Senador Amy Marcos na may mga senador daw ang nakatakdang sampahan ng kasong kriminal kaugnay pa rin po ng flood control scam. Ito po ay ayon daw sa source ni Marcos. Enero 15, nakatakdang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Damay din daw sa mga kakasuhan ang ilang kongresista gaya na nina CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Matatandaan pong unang lumabas po sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang aligasyong tumanggap umano ng kickback sina Estrada, Villanueva at Revilla, pero ang mga ito ay todo ang tanggi. Sa ibang balita, sinita po ng Commission on Audit o COA ang higit 400 million pesos na medical equipment na pinabayaan lamang daw na nakatiwangwang ng Department of Health noong taong 2024. Batay po sa 2024 annual report ng COA, isinisisi nilang nangyari sa kawalan ng maayos na plano at kakulangan sa koordinasyon at monitoring ng DOH. Inalmahan naman agad ito ng DOH. Ang depensa po ni Health Secretary Ted Herbosa taong 2024 pa inilabas ng COA ang report na ito. Isang taon na raw ang nakalipas kaya pihadong marami na ang naayos dito. Yun nga lang, wala pang naibigay na updated report ang DOH tungkol sa mga nakatiwangwang na medical equipment. Malabo rin daw ang sinasabi ng auditor na wala silang well-structured plan. Bago pa raw kasi maisamang budget sa National Expenditure Program, nakadetalye na ang plano ukol dito. Samantala po naman kahit daw no show sa Senado, ng halos 2 buwan na ay nagtatrabaho pa din daw si Senador Bato de la Rosa ayon kay Senador Amy Marcos. Paliwanag po ni Senator Amy, nakakapirma pa rin daw si Bato ng ilang dokumento. Noong una nga po'y sumasagot pa raw sa kanya si Senador Bato, pero ngayon daw po hindi na ho dahil posibleng natitrace daw ang kanyang cellphone. Kaya ang kinukumusta na lamang daw ng Senador ay ang may bahay ni Senator Bato. Simula Nobyembre ay hindi na po nagpapakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa matapos nga pong pumutok ang balitang meron ng arrest warrant laban sa kanya na nagmumula sa International Criminal Court. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo.
dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!